ulit niya po na battered, sapak, pulube. Tumulong ako sa pulube. Si Kulaong, meron pa yung pinagmamalaki pa niya yung Doctor of Humanities niya, na PhD daw. Biri mo, Doctor of Humanities ka, pero wala kang empathy sa kapwa mo tao. Sa sarili mo ng pamilya eh. Wala kang simpatye. Diba? Tapos Doctor of Humanities ka pa. Pulube. Maghanap ka ng pulube. Humanitarian ka pa naman. Sabi mo nga sa video mo, si Dong Batalan, PhD. Now, kung PhD pala, then how come ganyan kayong dalawa? O ikaw, matatawag mo bang PhD ang tulad mo na katulong ang tawag sa kasambahay? Hindi lang katulong, pulube ang tawag sa mga taong nangangailangan. Mahihirap na tao. Hindi ba meron yung tamang terms? Total, sabi mo, ano siya? Humanities, doctorate of humanities, blah, blah, blah. Diba? Philosophy, kung ano-ano pa, diba? Now, definitely, kung tunay kang nagtapos dahil doctorate ka, alam mo yung tamang terminologies. Hindi mo sasabihin na maghanap ka nga ng pulube. Wow! Ano kayang tamang term doon? Ako kasi mga kamro, di ko naman inaral yan, no? Pero bilang normal na tao, ano dapat ang itawag mo sa ganun? Person in need? Homeless. Homeless ganun din. Nangangailangan? Taong nangangailangan ng tulong? Anong pwede mo? Pero pulube? Wow! That's big. Kapus palad. Pwede. Ayan, nabasa ko. Kapus palad. Pero pulube. Holy shit. Yan nga yung problema kay Norman. Kasi si Norman tumutulong pero nang lalait. Tumutulong pero nanunumbat. Kaya yun yung kanyang sinasabing meron siyang honoris causa na Doctor of Humanities. Hindi niya deserve yun na magkaroon nun sa totoo lang. Kasi yun, binili niya yun. Hindi po yun kusang bigay. Kasi kung kusang bigay po yan, kutya, bakit yung mga ganun pang mga bogus na institusyon ang nagbigay sa kanya? Bakit hindi Lasal? Bakit hindi Uste? Bakit hindi UP? Bakit hindi PUP? Diba? Bakit hindi CEU? Hindi Fatima? Kahit man lang sana mababang paaralan ng mahabang parang, mababang paaralan ng Santa Maria, Bulacan. Kahit man lang ganun eh. Bakit yung bogus na institusyon pa ang nagbigay nito sa kanya? Diba kaya, ewan ko, pinagkakapitagan niya yan eh. Alam naman nating lahat na ang kanyang major ay human trafficking. Alam naman natin lahat na meron siyang human trafficking case. Not 1, but 6. Kaya nga, qualified human trafficking yun. No bail. Napakahirap ipagmalaki nun. Doctor of Humanities ka with human trafficking case. Putang nasaksak mo sa baga mo yung honoris causa mo na yan. Parang tinapakan mo yung pagkatao ng tao. Pulubi, umahanap mga pulubi dyan. Bigyan mo ng Jollibee. Yung Jollibee na issue, mga kahombre ko, okay lang yun eh. Wala namang problema doon. Okay yun, man. Kasi lahat naman ho ng tao, pwede naman tumulong. Di ba? Wala namang problema tayo doon. Pero yung terms, pulube, and at the same time, bigla may lumabas na isang tao na ganyan. Ibig sabihin, Hindi maganda yun. siya nagbigay sa Jollibee, tapos hindi siya nagpasweldo. Tumulong ka. Tapos, napadulas na naman si Casper. Kung nasa Pilipinas lang ako, na-content na kita, nakakahiya na naman yan.
Ano sabi nga ba ni Casper? Magkano nagastos natin, boss? Tara, padula Wala siya pa daw dun eh. 10K. Wala pang 10K? 52 pieces daw. Tapos biglang binanata mo na 32 kayo nagastos nyo. Usually dito lumalabas yung ano eh, yung kalupitan ni ni Meme God. Biglang babalabas yung kaboploksan mo. Pero di ba nung nagpakain tayo Jollibee, parang galing sa mga OFW, parang 10,000 plus lang yun. 150 na ba? Oh, 150 na bata. See? Naalala nyo mga kaombre ko, di ba? Yung pera nyo, di ba? Na dinonate nyo sa akin. May sobra Sa na. halagang 10,000 Oo, yung piso. sobra. Oh, which yun yung sobra, di ba? Naalala nyo lang. Kung naalala nyo lang, di ba? 10,000, 100, ilan yun? 50 na bata. 150 na bata ang napakain natin, mga kahombre ko. Well, napakain nyo, through me. Di ba? Eh, yung ipinamigay ng tao na ito, parang wala pa atang 70 Hindi, sabi ni Casper 52 daw. o 52 pieces. What's that, man? Come on. Tapos may humahabol sa'yo na dati mong empleyado na dikit mo. Wala ni. Alam nyo mga kahombre ko, laglag na to. Ayan may nagsabi pa dito, ika nga, sabi pa ni Casper, wala pa daw 10K. Yun nga, wala daw, sinabi. wala pang 10K. Hindi ko napanood yan eh. Actually, Nakita ko narinig mga ko lang post, sa inyo. mga post, wala pa Oo. daw 10K. Mm. Tapos sinabi 52 pieces. Di ba? 52 pieces, mga kahombre ko. Magkano lang ho yan? 6,000 plus. Sa nabasa ko. Oh, sa nabasa. Grabe. Man, would you, pero ang sabi niya, babalik ako. Bumalik ba? Hindi. Di ba? Baka next Christmas. Next year siguro. Pero, alam nyo, pero, wala namang masama doon. Para sa akin walang masama doon. Basta nagsasabi ka ng totoo. Kasi most probably, meron nagpabigay sa'yo. Yan yung totoo dyan, mga kahombre ko. Kaya, kinat niya si Casper, sinabi niya 32K na gastos nila. Most probably, may nagpaabot sa kanya ng 32K. Isipin niyo, mga kahombre ko, o sa mga OFW dyan, sa ganong kaliit na halaga, pinitasan mo pa. Anong klase ng pag-uugali ang meron ka? Baka TF na yun. Di ba? And gusto mo na mag-humanitarian ka? Gusto mo na mag-poverty porn ka? Sarili mo nga hindi mo matulungan? Pamilya mo nga hindi mo matulungan? Di ba? May nagtanong pa sa'yo, nakita ko. Ang sakit nun. Ang sakit nun, ano. Biruin mo yung pamilya mo, hindi mo alam kung ano pinagpaskuhan. Di ba? Ako hindi ko dinadamay dito si Manang Remy, si Nanang Remy, saka si Tatay Gilbert. Pero kung makikita natin, kung babalikan ninyo yung mga tao na pinulungan ni Culaong doon sa may Luneta versus dito sa mag-asawa na to, sino ang mas tingin yung dapat na pinapakain ni Culaong ng Jollibee? Di ba? Ako hindi ko sila dinadamay, pero gusto ko lang, di ba? Bilang isang mabuti kang anak, unahin mo naman yung pamilya mo, unahin mo naman nanay mo. Nag-birthday nga nanay mo, walang Jollibee. Tapos, magpapakain ka ng Jollibee sa hindi mo naman mga kakilala. Diba? Walang masama dahil may nakinabang, may mga nakita naman natin, mayroong mga tunay na kapuspalad na hindi mga sinuwerte sa buhay ang nakinabang kay Culaong. Pero diba, bago mo siguro tulungan yung ibang tao, bago mo tulungan yung mga sunog baga doon sa Luneta, tignan mo muna yung nanay tatay mo. Diba? Check mo muna sila. Kamustahin mo. Di ba? Tignan mo muna kabuhayan nila kung okay ba sila. Ayon na rin nga sa mga post ni Food Genius, talagang naghihikaw sa buhay ang pamilya ni Culaong. Ito dapat ang yun unang tinutulungan, hindi yung mga kay lalaki na mga katawan doon sa sa Luneta. Yung ating kasi, siyempre, parang payo lang. Pero alam naman natin si Culaong, hindi naman makikinig sa atin yan. Yung nanay mo ba nakakasama mo? Ba't di mo kasama nanay mo? Binasa niya, oo. Ang sagot niya doon,
Ito sagot niya eh. Ang isasama ko lang ay yung nandyan at kasama ako nung nasa pinakababa ako. Ibig sabihin nung nakakulong siya. So you guys already know sa sagot na yon kung ano yung sitwasyon nila ng pamilya niya. Di ba? Ito pa, mga kahombre ko. Iniyayabang pa niya. January 7 at January 15 daw. January 7 at January 14. Meron daw kaming hearing. At iniyayabang niya pa na ano yun? Na ang daming tumitira sa kanya. 18 vloggers pa o 14. Basta 18 vloggers daw with matching mga abogado. At wala daw magawa. Norman Mangusin, malamang wala namang magagawa pa sa'yo sa ngayon. Lahat ay due process. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang unang nagsabi niyan sa akin. Ano bang sabi mo sa akin about 3 months ago or 2 months ago siguro, October? Ipapahoyo mo ko, di ba? In about 5 days. Ano nangyari? Di ba? Kasi lahat ay may due process. Kailangan mong patunayan sa korte yan. Mga kabalbalan mo na hindi entra kahit kaninong skin. It's not gonna work, man. Hindi na tanga ang mga tao ngayon. At ikaw, para dyan sa mga imaginary mong plano, no? Imaginary mong iniisip, tigilan mo na yan. Kasi hindi mag-work ang kahit na anong pananakot o pangangamba mo sa amin. Ha? Ikaw ang kabahan. Hindi ako. O hindi kami. Walang problema doon. Gusto mo mag-aksaya tayo ng oras sa isa't isa? Mag-aaksaya tayo ng oras. Walang problema doon. Gusto mo magsayang tayo ng pera sa isa't isa? Mag-aaksaya tayo ng pera sa isa't isa. Walang problema doon. Sabi ko naman sa'yo, Norman Gusgusin, hindi ka pa nakakatapat ng tulad ko na handa kang harapin kahit 5 taon pa yung kaso na yan. Gets? Complain? O Ako nga eh. Kailan ba ako niyan sinabihan na ipapakulong? Nung umalis kami 14 vloggers. Binantaan na ako niyan. Ipapadukot daw ako doon sa Malaysia. Imagine niyo yun yung banta niya. Ipapadukot ako doon sa Malaysia. Siya nga mismo, hindi makalabas ng bansa. Umuwi na ako't lahat, hindi pa ako nadudukot. Kahit yung mga kaso-kaso na yan, napakarami na niya sinabihan na kakasuhan. Si Deo Macalma, si Percy Lapid, si Arnold Clavio, si Mike Cervera, at lahat ng mga UTW noon, pati si Manuel Mejorada. Diyos ko, walang kahit isa na nakasuhan. Walang kahit isa na napahuyo si Kulaong. Siya yung nahuyo. plain o kung ano man tawag dyan. Gusto mo 5 taon. Walang problema doon, man. Gagawin ko yon. Just for the sake of the people. Kaso lang, everybody knows na hanggang cyber libelan lang tayo. Dito ka nga. Di ba? Hanggang cyber libel lang tayo. Wala naman na tayong ibang pwedeng maging kaso sa isa't isa. Di ba? Cyber libel lang. That's the maximum we can do. That's the maximum I can do. Cyber libel. That's it. Wala naman na yung iba. Di ba? Pwede. Privacy Act, blah, blah, blah. But darating tayo dyan. Akala mo si Kulaong ang mga kinaso talagang mga mabibigat na kaso kay MG. Pero yung USB na gamit yung tig-100. Akala mo bigatin no? Pero yung USB tig-100, bangketa lang nabili. Baka si Casper pa bumili Ay nako, Kulaong. Wala kang bigat, Kulaong. Yun naman talaga dito. Para kasi nasampal ni MG ng pala na may snow. Natanggapin mo yung katotohanan. Wala kang lakas, Kulaong. Wala kang kakayahan. At lalong-lalo, wala kang tira. Wala kang bitaw. Ampaw ka. Pero cyber libel is the most he can do against me and I can do against him. Bailable? Bailable. Pwede bang volunteer? Si Maria Ressa nga Convicted na yan sa cyber libel. Nakulong ba? Di
ba hindi? Voluntary surrender? Pwede. Oh. Kaya, nananawagan ulit ako sa mga tunay na di umano ay naargabyado ng tao na ito. This is the right time and this is the right moment for you guys to come out. Kasi yung kaso ko, yung kaso niya sa akin, let's say yung mga kinomplain ko sa kanya, na patong-patong na kaso, hanggang doon lang yon. Bailable. Wala naman siyang ginagawa na kung ano-ano sa akin. Di ba? Online lang, banatan lang. Ganun talaga, di ba? Sinimulan mo magkaso, banatan talaga kita. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita titigilan, boy. Patong-patong, wasak na wasak talaga. Durog talaga. Yung tipong di ka na makakakain. Gagawin ko talaga yun sa'yo paulit-ulit. Trust me, man. Pero, parati mo kasing tandaan to, Norman Gusgusin. Hindi ka pa kasi nakakatapat ng katapat mo. Eto na yun. Now you know. Ngayon alam mo na yung feeling ng nakatapat ka ng lehitimong babasag sa'yo. Ng paulit-ulit. Walang natatakot sa'yo, Norman Gusgusin. And hindi kami matatakot sa'yo kahit kailan, man. Madalas ko lang sabihin na tulungan niyo ako. Because hindi po pwedeng i-gatekeep ang isang Norman Gusgusin. We are here for complete awareness and complete real talk. Bawal natin siyang i-gatekeep. Kung gustong gatasan ng lahat, gatasan nyo. Walang problema doon. Di ba? Pagalingan na lang. Di ba? Sabi niya nga, kahit sino mang interviewin nyo, wala naman niyang kwenta. Kasi, syempre, malakas daw siya eh. Akala mo lang yon. Walang kwenta kasi hindi niya kilala. Oo, kasi hindi mo naman kilala, sabi mo, di ba? Oo. Sabi mo nga, hindi mo kilala sila The King, sila Mac Pablo, kung sino-sino pa, di ba? Si Christy. Si Tita Christy, dami yan, yung mga in-interview, hindi mo daw kilala. O, bakit ngayon? Parang sila lagi yung bukang bibig mo. Di ba? Sabi mo, hindi mo sila kilala. Di ba? Eh, bakit sila ba't lagi mo silang pinaparinggan? Di ba? Kita nyo dati, sabi niya, hindi niya ako kilala. Nagpanggap lang daw ako supporter. Pero ngayon, kilala daw niya, inutangan ko na OFW. Kilala daw niya kung sino yung chinachat ko daw na nangungutang ako. Sus Mariose. Kita nyo, ganun lang. Magsasabi lang, nangutang niya, si Makmak nagchat-chat na nangungutang. Putya, kahit isang tao na inutangan ko, ilabas niya. Na sinabi ko na nangungutang ako, ilabas niya. Kaya nasabi ko kung totoo yan, hindi ko kakahiya, bakit? Sino bang tao hindi nangungutang? Kahit nga mga bilyonaryo nangungutang. Diba, kung totoo yan hindi nakakahiyang mangutang. Ang nakakahiya, mambudol. To the point na, even si Attorney Sabi nga, halatang may kabaka kay Attorney Sabi. Halata lang para sa akin lang parang medyo iba yung pakiramdam mo kay Attorney Sabi. Kahit ako, kakabahan ako di ba? Nasa sa'yo na yan, Norman Gusgusin, kung paano mo haharapin ng mga bagay-bagay. Pero, mga kahombre ko, inaabot na namin, inaabot na ho ng team ko, itong Ian. So, baka ito yung isa sa mga unang interview na ibibigay ko sa inyo this coming January. Okay? Mga January 9, 8, pabueluhin nyo muna ako. But it's gonna happen. And yung sinasabi ni Norman Gusgusin na January 7 daw, hearing, I think it's real. Kaso, Norman Gusgusin, sa diferensya mo kasi, alam niyo mga kahombre ko, ito yung nakakatawa dyan. Inuulit-ulit niya pa rin, Led. Inuulit-ulit pa rin ho ng tao na ito, na kesyo niligaw ko daw yung address niya para daw hindi niya ma-receive at magka-warrant of arrest siya. Patay ka, Norman Gusgusin. Meron akong patunay na pina-LBC pa namin sa bahay mo. Palipat-lipat kasi. Lagot ka kaya. Ilalabas ko sa January, Meron ho kami patunay ng aking mga abogado na pinadala ko ang aking sagot sa kanyang bahay. Kaso, ang nakasulat sa LBC, unreceived. Lagot ka. Paliwanag mo yan ngayon, di ba? So, lahat ng sinabi mo na naman,
ay ikaw ang gumagawa. Kasi mga kahombre ko, bakit ikaw yung gumagawa? Ikaw, yung tinarantado mo yung address ko. Ikaw yun. Matalino lang talaga kami. Abanti kami. Kasi kung ikaw sanay na humarap sa maraming kaso, sa ano pa kaya ako, Norman Gusgusin? Hindi ka kasi nagre-research. Hindi Wala mo pang ba alam research. na mas tarantado ako sa'yo dati sa social media? Hindi mo ba alam na ang mga threats, na ang mga kaso, almusal, tanghalian at hapunan ko? Midnights na. Alam mo ba yun? Hindi mo ba alam? Ha? Hindi ka kasi nagre-research. Hindi mo siguro alam kung anong... Total, eto na, no? Nilabas mo yung kay Francis Magalona na disco dati. Hindi mo alam kung ano pinagdaanan ko doon. Hindi mo alam kung ano pinagdaanan ko sa pamilya na yon. Di ba? At ang dami mong banat. Kwento mo na makabuluhan na kwento mo, no? Hindi mo nga ata alam na noong tinira ko back in the day, si Noynoy Aquino, well, sumalangit daw ang ating ex-president, no? Nung ako'y bata pa. Napalabas nga ako sa news eh. Hindi mo alam yun. Alam mo ba na halos mawalan na ako ng passport dahil sa ginawa ko na yon? Pero inilaban ko. Hindi ka kasi nagre-research. Akala mo sa'yo lang umiikot ang mundo. Wala kang idea na mas tarantado talaga ako sa... Yun yung sinasabi ko mga kahombre ko. Personal life, hindi ka mananalo sa akin. Internet, hindi ka mananalo sa akin. Kasuhan, hindi ka mananalo sa akin. And yes, mga taong naniniwala sa akin, mas kesa sa'yo. Kasi meron na akong napatunayan. Yun. Paramihan ng pera, hindi ka mananalo sa akin. Ano? Nun, How will you win this, man? How? This is a losing battle. Pero sige na lang, it's okay. It's okay. Ganon talaga. That's life. Kasama ho yan, mga kahombre ko. Kasama yan. Hindi ka mananalo, man. Putya. May nakakalimutan si Boss MJ. Ewan ko kung sasabihin niya to doon sa dulo. Hindi ko kasi narating tong part na to eh. Hanggang sa may lagpas lang ng konti sa kalahati yung napakinggan ko kanina nung kumakain ako. Isa po na walang maipangtatapat si Kulaong kay Boss MG ay yung pamilya. Walang pamilya si Kulaong. Yun ang mahirap. Yun ang wala si Kulaong. Pamilya na sumusuporta sa mga ginagawa mo. Na katulad ni MG. Andyan. Naririnig natin yung babaeng nagsasalita sa likod ng live ni MG. Hindi ko alam kung sino yan, pero tingin ko asawa niya. Wala si Kulaong yan eh. Wala siyang pamilya. Nasaan si MG? Nasa Japan. Nagliliwaliw, nagre-relax, nagchichill-chill. Nagpapakasarap sa buhay. Living the life. Si Kulaong, panahon ng Pasko, nasa kalsada, kasama ibang tao. Nagpapakain ng ibang tao. Hindi kasama pamilya. Diba? Kaya, tama. This is a losing battle. Alam naman natin kung sino matatalo. Alam naman natin kung sino dehado. Pero, we are enjoying it eh. Diba? Parang parang AMR ba tawag dun? Hindi ko alam kung ano tawag dun, ASMR. Parang ganun. Yung parang ikay nakikiliti. Parang tayo nakikiliti kapag nalalaman natin na si Kulaong nai-stress na, natatakot na, umuurong na ang bayad, naduduwag na. Alam natin yung lahat ng mga pagpapanggap ni Kulaong, kunwari malakas, kunwari siya napaka-unbeatable, pero alam natin, balian po ka, hilahod. Alam natin na kung hindi pa magbebenta ng nakaline na iPhone galing Globe, walang lalamunin. Nakita nyo pa bang suot yung mga alahas? Nakita nyo pa bang may mga perang makakapal na iniyayabang? Wala. Bakit? Wala eh. Hilahod eh.
sinasabi nga niya, self-rehabilitation daw ginagawa niya. YouTube ang kanya nagiging sandigan para hindi daw siya bumalik doon sa pasugalan. Hindi po totoo yun. Wala lang talagang pera dahil kung pag may pera yan, sigurado ko, humuhuwit yan. Mabilis pa sa alas 4 yan. Nandun na yan sa casino. Magsusugal na. Bakit? Wala siyang pamilyang uubusan ng pera eh. Mas gugustuhin niya ang kanyang sarili ay masiyahan kaysa ang ibang tao o ang kanyang pamilya. Yun po ang totoo nun. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, yung mga kumain ng Jollibee na yun, tingin ko, alam nyo, parang alam nyo yung gano'n, yung may ano yun eh. May, parang madadamay ka sa kamalasan ng buhay. Kumain ka galing sa budol. Kumain ka ng galing sa marumi. Kumain ka ng galing sa panloloko. Diba? Parang ang hirap tanggapin nung ibibigay ni Kulaong. Pero di ba, mahirap buhay eh. Kaya tatanggapin po talaga ng mga nagugutom. Di